Good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. Hopefully nasa magandang kalagayan ka. Okay, madilim ngayon kaibigan, winter na, alas 8:20 pero sobrang dilim na kahit mga 5:30 pa lang. Alrighty, so it's another episode tayo kaibigan. So mag-share tayo ngayon itong story na narinig ko, ng story ng isang monk kaibigan. Okay, so kasi mayroon tayong aral na mapupulot dito. Magandang marami tayong mapupulot na aral dito kaibigan, kasi dito lang natin ito matutunan sa Car University, Parking University, at saka minsan sa Kalsada University. Okay, kasi marami tayong sa dami na nating natutunan kaibigan, need na tayong mag-unlearn para ma-reward yung brain natin, at saka ma-aware lang tayo kung ano yung dapat nating i-focus or dapat natin na i-learn. Alright so itong story na isang monk kaibigan, so napaka-intriguing tong story na ito kaibigan. Nung narinig ko tong story na ito kaibigan, naalala ko, wow, I think malaking impact to sa buhay natin kung tayo ay aware nito. Okay, ganito to. So may isang monk, okay, bago siya pumunta, andun siya sa parang kung saan pa sa mga pare, yung parang lugar ng mga monk na sila lang andun. So parang mayroong mga baguhan, may mga bagito, at saka yung may mga senior na monk. So may isang monk na baguhan. Okay, so nung nag-meditate ang isang monk kaibigan, kasama niya yung ibang mga monk. Nung nag-start na siya mag-meditate, close yung eyes niya, na-annoyed siya or na-distract siya sa mga kasama niya na mga monk daw, na sa mga katabi niya na dumadaan, pag may tao na mga ibang monk na dumadaan, or pag may ibang monk na noisy daw while nag-meditate siya. So na-distract siya. So kahit daw pusa, nag-meditate siya, kahit may pusa na dumaan, di-distract siya, nagagalit siya. So pumunta siya sa senior na yung parang senior na monk, yung matagal na monk. Sabi niya, sinabi niya yung problema niya na madali siyang ma-distract kung mag-meditate siya within the majority, pag andyan siya sa maraming tao, kasi anything na mga kunting pagkikilos ng iba is nadidistract siya, kasi daw yung iba hindi daw hindi anong tawag nito, hindi parang walang pakialam daw, hindi daw na mayroon namang nag-meditate dito, so walang paki sila, so nadidistract siya. Minsan daw may aso na dumaan or pusa na dumaan while nag-meditate siya, nadidistract siya. So yun daw yung problema niya. Okay, sinabihan siya ng isang senior na monk na okay, so maybe find another place, find another place, and you should find sa sarili mo kung ano yung nakapag-distract sa'yo or make you angry. Okay? Then hanapin mo sa sarili mo kung ano yung bakit nagagalit ka sa mga distraction, or pag may ibang tao kang na while nagme-meditate ka, pag may ibang tao na nag-make noise, or pag may pusa na dumaan, bakit ka nagagalit. Okay, so yun yung sabi ng senior na monk. Okay, so yung ginawa niya, instead na mag-meditate siya sa kasama yung ibang mga monk na marami, pumunta siya sa isang lugar na tahimik. Pumunta siya sa gubat, sa gitna ng gubat. So doon siya nagme-meditate. Kaso nung nagme-meditate na siya doon sa gubat, yung ibon, check. Nung nag-start na siyang mag-meditate, ang awit ng ibon, huni ng ibon, nadidistract siya, nagagalit siya. Sabi niya, bakit mayroon pa rin ditong distraction kahit nasa gubat na ako? Okay, nawala yung ibon mga kaibigan. Nag-meditate siya uli. Nung sound ng mga dahon, nung humangin, may hangin kaibigan, nadidistract naman siya. Sabi niya, bakit na naman akala ko dito sa gitna ng gubat hindi na ako magagalit, hindi na ako madidistract, kasi andito na ako sa gubat, wala ng tao, wala ng pusa, pero may birds, tapos yung hangin, yung dahon, yun yung nakakaano sa akin. Bakit? Okay, so yung sabi niya, baka yung solusyon nito, maghanap pa ako ng ibang lugar. Okay, so pumunta siya ng malayo, doon siya sa tabing ilog. Okay, so doon wala na talaga yun, remote na talaga yun, sa tabing ilog. So doon siya nag-sit up siya doon, nagme-meditate siya doon. So
Nung pag-meditate niya doon sa tabing ilog, maganda yung ano niya, maganda. Sabi niya, ito na siguro yung lugar na dito ako mag-meditate. And then kaibigan, yung na-realize niya yung ingay ng tubig, ng agos ng ilog. Na-realize niya na maingay, nagdi-distract sa kanya, nagagalit na naman siya. Sabi niya, akala ko ba kahit nandito na ako sa malayo sa tabi ng ilog, akala ko makapag-concentrate na ako, pero bakit ganun? Bakit mayroon pa ring maingay? Bakit mayroon pa ring maingay na nagko-cause ng angry sa akin or makaka-distract sa akin? So may nakita siyang boat, kaibigan. Sabi niya, what if doon ako sa gitna ng tubig ng ilog? Wala na talaga siguro doon kasi nasa gitna na ako. Wala na sigurong makaka-distract sa akin doon at makapag-meditate na ako. So yung ginawa niya, kaibigan, okay, nagsagwan siya ng mga ilang oras tungo doon sa gitna ng ilog. Calm yung water, kaibigan, calm. So unang araw niya, kaibigan, walang distraction. Sabi niya, ito na yung lugar ko. Nakapag-meditate siya successfully. Umuwi siya doon sa parang anong tawag, munisar, ano yung tawag yung parang lugar ng mga monk, parang sa ano pa sa pare, sa mga nag-aaral ng pare, parang kumbinto ng mga monk, kaibigan. So umuwi siya doon. On the next day, sagwan na naman siya doon siya sa gitna sa ilog. Sabi niya, ito yung pinaka-perfect na lugar sa akin kasi hindi na ako madidistract. Okay? Successful siyang nakapag-meditate, kaibigan, sa pangalawang araw niya. Sabi niya, ito na. Sa pangatlong araw niya, kaibigan, nag-meditate na naman siya. Doon siya nagsagwan sa gitna ng ilog. Nasa middle siya sa meditation, kaibigan. Mayroon siyang bangka na nakita na bumabangga, palapit ng bumabangga sa bangka niya. Ito yung bangka niya, may palapit ng bumabangga. Sabi niya, huwag kang bumangga sa bangka ko. Huwag kang bumangga sa ako. Nagagalit siya. Nagme-meditate ako, nagpo-focus ako dito. Hindi ka considerate. Pero hindi nakinig yung bangka, kaibigan. Hanggang natamaan yung bangka niya, kaibigan. Hanggang natamaan niya. Sabi niya, grabing galit niya kasi malapit siyang maano sa tubig, kaibigan. Malapit siyang mahulog. Sinabangga siya ng bangka at hindi nakikinig yung ng bangka. Bakit siya binangga? Galit na galit siya. Dito na nga ako sa gitna ng dagat. Sinundan pa ako dito. Binangga pa ako para ma-distract yung meditation ko. Then he realized, kaibigan, nung pagtingin niya kung sino yung nasa bangka, sino yung nagmamaniho sa bangka, walang tao sa bangka, kaibigan. Then doon niya naalala yung sinasabi ng senior na monk, yung matagal na monk doon, na hanapin mo sa sarili mo kung ano yung nakapaggalit sa'yo. Bakit ka nagagalit kung ikaw ay nag-meditate? So na-realize niya na nung una nagagalit siya sa mga tao, kasama niya na maingay, aso, nagagalit siya, at saka sa hangin, sa ibon, sa sounds ng ilog, at sa bangka, kahit walang tao yung bangka. Na-realize niya na wala palang tao yung bangka. So walang someone na responsible doon. Yun yung pinakaano niya. Walang responsible sa bangka na bumangga sa kanya. So walang responsible na ibang tao pala na makapagpagalit sa kanya kundi siya lamang. Wow! So balikan natin, kaibigan. So kahit ano pa daw yung distraction sa labas, kung ano yung anything na hindi mo control. Isipin mo yung bangka, walang tao sa bangka, walang nagmamaniho, pero nagalit siya. Nagalit siya to sino? Walang tao sa bangka. Nature yung nag-ano doon, kaibigan. So na-realize niya na yung pag-meditate niya, kahit saan ka pa, okay, kahit saan ka pa sa pero kung ang yung mga distraction sa outside mo, kaibigan, kung hindi ka magpapa anong tawag dito, kung yung distraction mismo, okay, the way you respond lang yung, kaibigan. Okay, so hindi ang parang point doon, kaibigan, is yung paggagalit, kung magagalit ka only kung maapektuhan ka.
only kung reaction mo, magagalit ka. Okay? So, for example, kahit anong sasabihin ng ibang tao, kung ano nung gagawin ng ibang tao, pero kung hindi ka mag-react, hindi daw yun iisipin mo na masama yun, or hindi mo iisipin na magagalit ka, hindi ka magagalit, kaibigan. Wow! Medyo tricky yung ano. So isipin mo, walang tao sa bangka pero nagagalit ka, wala ka pala daw dapat ikagagalit, kundi yung sarili mong reaksyon mismo. Anything na pangyayari na dumating sa buhay mo daw, it depends how you react, how you respond. Okay, so it depends how you kung magagalit ka ba or hindi, but you have the option daw na pwede kang hindi mag-react, pwede kang hindi magagalit. So yun, practice na yung kaibigan. After doon, pumunta na siya sa mga crowded na ano, at saka nalilearn niya na sa sarili niya lang pala yung galit, kaibigan. Pwede pala siyang hindi magagalit. Alright, hopefully may natutunan tayo, kaibigan. I hope you will. Open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yan yan. Boom, shakala, nagkalakala. See you next time, mabu.